Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is August 15 and today is Thursday. So, church day namin yan. Na medyo nakabihis tayo ngayon. So, since today is Thursday nga, this is our fourth installment of our current series, which is the full armor of God. So, sa ngayon, nakaka-anim na tayo, I guess, or apat. And since ito nga yung fourth day natin, ito yung pang-apat na babanggitin natin. So, nakakatatlo na pala tayo. So, our topic for today is the shield of faith. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse natin tatalakayin ay ang Ephesians chapter 6, verse 16. In English Standard Version, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. So, in Philippine translation naman, in Magandang Balita Biblia Version, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng magliliyab na palaso ng dyan. So, di ba kaya nga nasabi ko kagabi, hindi lang pala sabi ko kagabi kasi diba, nag-move forward ang mga churches, ang mga Christians sa battle with Satan. Diba, nag-move forward sila. And umaabante naman yung mga evil beings habang tayo ay nag-move forward. Dahil nga, nagkakaroon ng advancement and growth sa church, diba? And nalilesen ng mga evil doings na ginagawa natin. So, hindi lang pala tayo, so aside na sinabi ko kagabi, hindi lang pala tayo nag-move forward. Tayo ay nagde-defense din, kumbaga dinedepensahan din natin yung mga sarili natin. Like, umiiwas tayo sa mga, for example, sa war, di ba, may mga nag-a-arrow. So, umiiwas tayo sa mga ganon, sa mga tama na mula sa evil, sa mga flaming arrows ni Satan. So, habang nag-move forward tayo, is dinidepensa natin mga sarili natin. Tayong mga Kristiyano, dahil we do not want Satan to enter our life, diba? So, kailangan natin ng shield. Kaya nga, ang topic natin ngayon is shield of faith. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Christians are both offensive and defensive. So, ito ngayon sabi ko kanina, hindi lang tayo nag-move forward, kundi dinedepensahan din natin yung mga sarili natin. Kasi isipin nyo, kung nag-move forward lang tayo, pero panay tama na tayo ng flaming arrows ni Satan. So, what's the use of moving forward kung pagpunta naman or sa pinakadulo ng laban, patay ka na? Dahil nga, kanina ka pa natatamaan ng mga flaming arrows that were shooting for us, na sinushoot for us, diba? So, kailangan natin protektahan yung mga sarili natin at the same time while we are moving forward, while we are advancing. And number 2, Satan's flaming arrows include deception. So, itong kasi, flaming arrows, hindi siya literal na arrows. So, kumbaga, may pinoportray siya. Like, for example, yung mga temptations, yung mga bagay na alam niyang hindi ka lugod-lugod sa Lord, diba? Gusto niyang ginagawa natin yun. Gusto niyang nasasway niya tayo para mapalayo tayo sa Lord. Kasi yun yung goal niya. Yung mapunta tayo sa Kanya and mapalayo tayo sa Lord. Which is, hindi natin hahayaang mangyari. Diba? Kaya nga, natin pinag-aaralan tong series na to para malaman natin yung full armor of God and may apply natin ito sa mga sarili natin to protect ourselves from Satan, diba? And kaya nasabi rito, Satan's flaming arrows include deception. So, diba sabi ko kanina, napakaraming pwedeng i-portray na tong flaming arrows na to, na hindi nga kalugod-lugod sa Lord, magawa hindi kalugod-lugod sa Lord. And isa na ron yung deception, yung panloloko. And number 3,
the shield of faith is complete trust in God. So, ang pinaka-tinutukoy ditong shield of faith is yung trust kay God. So, lahat ng, for example, temptations, lahat ng flaming arrows ng Satan, hindi tayo tatablan yan kung may shield of faith tayo, which is the complete trust in God. So, like for example, yung sa deception, do you think you will be deceived if mayroon kang complete trust in God? So, all your, hindi hahayaan ni God na maloko ka without a good reason, not unless He is teaching you a lesson, di ba? Pero hindi niya hayaang may mangyari sa yung anything negative nung dahil lang sa wala. So, lahat ng nangyayari sa atin is, alam na yan ni God even before tayo na kilala na nga niya tayo eh. So, we just have to trust Him and let life take its course. Kasi nga, we are God's creation and lahat ng nangyayari sa buhay natin is part ng plano niya, diba? So, we should always remember that the shield of faith is complete trust in God. So, hindi na natin mababanggit yung application part natin since hindi siya included dito sa video kung mapapansin nyo. Iba yung naka-screenshot dyan. Yan. Pero description pa rin yan ng verse natin for today. So, ayun. This is our devotion for today and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.